Kasi dinami-dami ng pwede mong kaibiganin. Pinili mong ituloy yung kawirdo mong sinimulan natin. Pero bakit ko nga ba siya naging kaibigan? Dahil siya lang yung tumawa at nag-react sa adlib ko. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya nakakatawa. Pero hindi ko rin in-expect na may makakagets sa kawirdohan ko. Kilala ng karamihan si Angelica Panganiban, hindi lang bilang isang mahusay na child star, patron saint ng mga Becky. Yes! Diba? Santa Angget, love, where you at? Yes! Mahusay po siyang actress, di ba po? Best actress, ang daming awards, ganyan. Pero parang lagi siyang sawi sa pag-ibig. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, isilan siyang mahusay na composer. Actually, may pagka-Taylor Swift po yung lola niyo. Sa totoo lang. Kasi yung mga pinagdadaanan niya, like sa love, sinusulat niya po. Ginagawa na pong poem, lyrics. Kung dati ang trip lang natin ay tumambay tuwing Monday night, mag-scrabble sa paraan gusto natin. Yung tipong makakabuo kami ng mga bagong salita na kami lang yung nakakaintindi. Katulad ng ihamutiti. Di ba hindi niyo po naintindihan? Doon ko rin na-witness kung paano siya magmahal. Hindi ko pa naiintindihan dati kung paano niya yung nagagawa. Pero napakalaki ng kaha niya pagdating sa pagbibigay na tipong halos wala nang natitira sa kanya. Dumating sa point na nasaksihan ko rin yung realization ng panahon naman para mahalin naman niya yung sarili niya. Pero hindi siya madaling proseso kasi iba-ibang paraan yung ginawa niya para ma-achieve yun. Nagpaka-eat, pray, love siya, pero imbes na gawin niya yun mag-isa, sinama na po ako sa Nepal, sa Kasabutan, for a supporting role. At doon ko na nga nakilala si Tinderella. Pero may mga pagkakataon na sasampalin na naman siya ng kalungkutan at kasawian at babalik siya bilang si Angge. At sa mga pagkakataong nangyayari yun, hindi ko alam kung paano siya i-comfort. Kaya inaya ko na lang siyang isang araw para mag-paragliding. Sino dito nakakaalala nung line niya sa Ang Dating Ko Tadhana? Yung nasa nasa bundok siya tapos sumigaw siya. May nakakaalam ba or nakaka-remember? Actually, yung iba na adlib niya. Kasi nakalagay na ayaw ko na sigaw siya. Tapos sabi ko, sumigaw ka lang dyan kasi yung camera lang dito. So yung iba na adlib. Adlib na lang yun. Pero di ba natatandaan yun? Ayoko na! Sa mountains na yun, sa Pokhara. So pag talo namin ganun, sumigaw din po siya. Ang sabi niya, Amiga! Sabay po kaming lumilipad na literal. Pero gusto ko lang sabihin na salamat. Kasi dinami-dami ng pwede mong kaibiganin. Pinili mong ituloy yung kawirdo mong sinimulan natin. At dahil sa'yo, natutunan kong tanggapin at yakapin ang sarili ko. Buksan ang isip ko sa magulo at masayang mundo. To step out of my comfort zone. Naayos ng masaktan kasi sa bawat sakit may saya na kapalit. Pero babalik ulit sa ayos kahit na nasaktan ka at okay lang yun. Ang mahalaga, may mga taong nakapaligid sa'yo para kahit paano gumaan yung bigat. At sobrang saya ko na may taong habang buhay mong makakasama para pag-aangin ang kung anumang ibato sa'yo ng mundo. Mahirap pero exciting. Hanggang ngayon na-amaze pa rin ako kapag naiisip ko yung time na inakyat natin yung Tiger's Nest sa Bhutan at hiniling mo kay Lord yung happiness. Kung paano niya inayos at binigay yun sa'yo. At sa timing at will niya. At nung pinakilala mo sa akin si Greg, nakita ko na hindi rin talaga nagkamali si Lord.
sa naging timing at desisyon niya. Greg, di ako magbibilin. Okay? Pero gusto ko lang din magpasalamat. Ibang happiness yung binigay mo sa kaibigan ko. Happiness na hindi showbiz. Thank you for introducing her to the other side of reality. Thank you for taking care of her. Kung meron man ako na-realize after kong ikasal, yun na hindi end goal ang marriage sa masayang pagsasama. Pero hindi rin siya basta agreement lang on paper na pwedeng balawalain. I'm still learning about it, pero for one another when everything seems to fall apart. Cheers tayo dyan. Yung speech mo, Diyos, nakanda na.